Magandang araw. Nandito na po tayo sa part 6 ng Most Precious Blood of Jesus Christ, the price of your salvation. February 1, 1997. They will tell all lies. They will tell all kinds of lies against you. This day again, there was the apparition of our Lord. He said, "If the world can hear, let them pray. See how heaven rejoices whenever you pray. Oh, my loving children, pray always for yourselves and for the whole world. I promise to save my people who seek me in prayer." Ayon, muli po nagpakita ang ating Panginoon kay Barnabas. At ang sabi, kung ang mundo ay makakarinig, kung maririnig ito ng mundo, let them pray. Kayo ay manalangin. Tingnan kung paanong ang langit ay nagre-rejoice tuwing kayo ay mananalangin. O mahal kong mga anak, manalangin palagi para sa inyong sarili at para sa buong mundo. Ako'y nangangako na magsisave ng aking people na hinahanap ako sa pananalangin. Ayun, kung naririnig ninyo, let them pray. So, manalangin tayo. At ang heaven, tuwing tayo mananalangin ay nagre-rejoice ang heaven, ang langit. At manalangin tayo hindi lang para sa ating sarili, para sa buong mundo. At nagpa-promise ang ating Panginoon na magliligtas ng mga tao na hinahanap siya sa panalangin. So ayun po, take note, ililigtas ang mga tao na hinahanap siya sa panalangin, who seek me in prayer. My children, respect the precious blood of your salvation. Seek refuge in the protection of my divine blood. Whenever you ask my Father anything through prayer, be patient. My Father loves you. He will grant your entire request. Yun po mga anak. Irespeto ang precious blood ng iyong kaligtasan. Seek refuge. Sumilong sa proteksyon ng precious blood. Tuwing nananalangin tayo sa Ama ng kahit ano, sa pamamagitan ng panalangin, be patient, maging mapagpasensya. Ang aking Ama ay minamahal kayo at igagrant ang inyong entire request, ang lahat ng iyong hinihingi. Ayun. So ito po, sinasabi na ng ating Panginoon ang isang secret na anuman ang hilingin ay igagrant, ibibigay ng ating Panginoon.
Kaya lang, syempre, be patient. Kailangan maging mapagpasensya at kailangan tayong manalangin. Whenever you ask my Father anything through prayer, manalangin, kailangan hilingin. So, ayun. So, kailangan maghintay lamang, kailangan ng pasensya at igagrant ang anumang inyong hilingin. My children, be careful how you live now. Satan is jealous of you and my plan of saving souls. Do not fear. I say to you, some people will come out only to destroy the plan of heaven. Be at peace, for they will tell all kinds of lies against you and my holy messages. Be humble as they mock you. Oh, love them as your most dear friends and pray for their repentance. Ayun mga anak, maging maingat kung paano kang mamuhay ngayon. Si Satan ay nagseselos sa iyo. At sa plano na i-save ang souls. So, ayun pala, nagseselos pala si Satan sa atin at sa plano ng Panginoon na iligtas tayo. Dahil dun nga dito sa paghihirap ng ating Panginoon sa krus na sinakripisyo niya ang lahat upang tayo lamang ay maligtas. Ngayon doon nagsiselo si Satan. Yun nga, tulad niyan, di ba, fallen angels sila. Bakit sila ay hindi iniligtas? So, bakit tayo? Ayun. So, kaya napakalaki ng kanyang selos. Huwag matakot, sinasabi ko sa iyo. Di ba, dun sa Bible, I say to you, di ba, nandun din. So, ito, same na kung sino ang nagsasalita sa Bible na ating Panginoong Jesus ay ito rin, kung paano ang pattern ng kanyang mga pagsasalita ay makikita mo rin dito. Some people, ang ibang tao ay lalabas lamang upang manira at sirain ang plan ng heaven, ang plano ng langit. Be at peace. Dahil they will tell all kinds of lies, maninira, lahat ng paninira ay gagawin sa iyo at sa mga message ng ating Panginoon. Be humble, maging mababa lamang as they mock you. Na habang ikay sinisiraan na huwag kang lalaban at magsabi ng kung ano-ano. Maging be humble, be at peace. Yun ang sabi ng ating Panginoon. At mahalin mo sila, love them as your most dear friends. Kung sino pa ang naninira sa iyo, mahalin mo ng bilang iyong pinakamamahal na mga kaibigan at ipanalangin ang kanilang pagbabalik loob. My children, pray much for your parish. Pray for them. If you love to save them, I say pray for them, my son. Receive questions from your people. I will allow you to ask them and I will answer you tomorrow. So ito, ang sabi ng ating Panginoon kay Barnabas, i-pray sa parish, i-pray ang kanyang parish at ipanalangin sila. At ito, magre-receive siya ng questions mula sa mga tao at ito ay kanyang sasagutin. Be at
alert. Watch carefully over every direction of your lives now. Look and see, listen and hear. Think and know the only true way that leads to eternal life. You must follow the desert way to the New Jerusalem. Ayun, maging alert. So, kailangan po tayong maging alert at magbantay. Bantayan, watch carefully kung saan ang direksyon ng ating buhay ngayon. Kung ano ang direksyon ng ating buhay. Tumingin at look and see at magmasid, makinig, listen and hear. At mag-isip at malaman kung ano ang totoong nagli-lead sa eternal life. You must follow the desert way to the New Jerusalem. So, kailangan mong sundan ang desert way, ang tulad na dinanas ng ating Panginoon na mga pagdurusa. So, kapag mga easy life, ay maling daan iyon. So, ito, sinasabi na ng ating Panginoon, be alert. Dahil, ayun na, titingnan mo kung ano ang buhay mo ngayon. At kailangan mong tumingin at makita, makinig at makarinig. At tumingin at malaman. Dahil ang Antichrist po ay mapanlinlang. So, yung ine-expect natin na Antichrist na nakakatakot, na itsura, na talagang nakakanginig, di ba? Pero hindi po ganun. Ang itsura ng Antichrist ay mapanlinlang. Ang lalabas po na Antichrist ay isang maamo na mukha na ililigaw. Ililigaw tayo at sasabihin, okay lang yan. Yun nga, nasasabihin, kasalanan to. Pero, hindi niya i-condemn. Hindi ipagbabawal. Na, yun nga, na magiging easy life, na okay lang ang maging easy life. So, pero ang sinasabi ng ating Panginoon, you must follow the desert way to the New Jerusalem. Kailangan ang mga pagpapakasakit, ang mga pagdurusa, iyon ang daan para sa bagong Jerusalem. I repeat, surrender to every cross. I bless you all. Peace be with you. Ayun, inuulit ko. Surrender to every cross. So, yun po yung ating mga cross nga na ating, na dalahin natin ang ating cross. Na surrender na ibigay natin sa ating Panginoon at dalahin kung ano man ang ating mga cross at isurrender sa Kanya. So, I bless you all. Peace be with you. February 2, 1997. About the true visionaries. In our usual novena prayers, our Lord appeared with 12 little angels, cherubim. He wore a mantle and a crown of thorns on his head. He raised up his hand and said, I bless you. Immediately light from his sacred head flashed in me. Then I said, Lord, your peace comes down from heaven.
I adore your most precious blood. May all revere you. Lord, I worship you. Agonizing Jesus, take consolation. Lord Father, give me the strength to worship and adore you. Help us, Lord, in our weakness to do your will and fulfill all you require of us. Please, Lord, hear our request in the form of questions. So ito po, nagkaroon ng nagpakita sa pagnonovena, nagpakita na naman ang ating Panginoon kay Barnabas na may 12 cherubims. Mayroon siyang kasamang 12 na angels. At meron siyang suot na mantel at may crown of thorns sa kanyang ulo. May koronang tinik. At tinaas niya ang kanyang kamay. At sinabi ay, bless you. Bless niya si Barnabas. Tapos may lumabas na ilaw mula sa kanyang sacred head. At nag-flash kay Barnabas. At sinabi ni Barnabas, Panginoon, ang peace ay nagmumula sa heaven, sa langit. Ang peace ay bumaba mula sa langit. I adore your most precious blood. Ayun, sinasamba ko ang iyong most precious blood. May all revere you. Na ang lahat ay revere you. Panginoon, I worship you. Agonizing Jesus, take consolation. Ayun, take consolation, Lord. Give me strength, bigyan mo ako ng lakas upang sambahin at i-adore ka. Help us, tulungan mo kami, Lord, sa aming mga kahinaan o to do your will upang magawa ang iyong kalooban. Fulfill all you require of us. Ayun, so sa atin din, sa ating mga kahinaan, kasi syempre talaga naman, mahina tayo ang ating faith, mahina tayo, so kailangan nating humingi, kailangan nating hingiin iyon sa ating Panginoon. Kailangan mag-ask tayo through prayer na, Panginoon, tulungan mo ako, mahina ako, na upang magkaroon kami ng faith, upang sambahin ka at i-worship ka. At, ayun nga, di ba sa pananalangin, upang magawa kung ano man ang iyong kalooban. At mapulpil kung ano ang inire-require mo sa amin, kung ano ang inaasahan mo sa amin, maganap namin kung ano man ang inaasahan mo sa amin. Please, Lord, here are our requests in the form of questions. So, ito na yung mga tanong. Diba, sa past topic na sinabi ng ating Panginoon na magtanong sa Kanya at Kanyang sasagutin. So, ito na ang mga katanungan. Number 1. We are not clear about some of your crucifixes. The way your head is turned and your feet placed. The way they are in one and is not the way it is found
in another crucifix. Lord, please explain to us. Ito yung tanong tungkol sa crucifix na Panginoon, hindi maliwanag sa amin ang tungkol sa iyong mga crucifix. Ayun. Ang the way na kung paano ang kanyang ulo ay nakayo-kayo at ang kanyang paa ay place, kung paano yung pagkapatong ng kanyang mga paa. At ito ay, yun nga, yung iba-iba sa mga crucifix. Lord, please explain to us. So yun nga, 'di ba, yung mga crucifix, iba-iba ang itsura, iba-iba ang paraan ng pagkapako sa ating Panginoon. At ito ang itinatanong ni Barnabas. Number 2. Another one is about the seers, yung mga visionaries of this age. Please, Lord, say something about this matter. O, tungkol naman doon sa mga visionaries. The next one is about the pilgrimage you mentioned last time. Please, Lord, I beg you, make this clear to us. There are many other requests, prayers we cannot remember, Lord. You know better than me. Answer us, Lord. Yun, itong number 3, yung tungkol sa pilgrimage na sinasabi ng ating Panginoon. Yun, liwanagin sa Kanya. At marami pang mga other questions na hindi maalala. At please, Lord, you know better than me. Answer us. Sagutin mo kami, Panginoon. Immediately, I finish. He raised up his hand and said, remain in my peace. So, blines na naman si Barnabas at ang mga tao. Instantly, his sacred head appeared and he said, yun, nagpakita na ang sacred head. My children, love me and console me. Obey all my orders. I say only, obey my commands. I will send the Holy Spirit who will work and make my holy chaplet known to the world. Yun, manatili sa aking kapayapaan. Tapos nagpakita sacred head, mga anak, mahalin ako at ikonsol ako. Sundin ang aking mga utos. Sinasabi ko, sundin ang aking mga utos. Isisend ko ang Holy Spirit who will work, kung na magtatrabaho at gagawin na ang Holy Chaplet ay makilala sa buong mundo. Mga anak, be careful about anything you use from now. The evil man has many ways for destroying souls. He plans to make everyone his agent through his evil possession. Be careful, I am not happy with artists who are manipulated by the devil forces. They make images given by the marine spirits, the wicked spirit from the ocean. Listen. Yon. So ito,
My children, mga anak, be careful, mag-ingat about anything you use from now sa mga ginagamit mo. Ang evil man ay maraming paraan upang makapag-destroy ng souls. Yun, pinaplano niya na gawin ang lahat na gawing agent sa pamamagitan ng kanyang evil possession. So ito yung sinasabi ng ating Panginoon, ang pagiging maingat dito sa ating mga images, 'di ba? Merong mga demonic rosaries. So yun po ang mahal na birhen ay ginagawang mukhang witch. So yun po ay mga demonic na po yun. So ito po sinasabi ng ating Panginoon, be careful about anything you use from now, na maging maingat dahil sa possession ng evil spirit na ginagawa ang lahat upang ma-destroy ang ating soul. Yun, I am not happy, di ako masaya sa mga artist na ma-manipulate ng evil forces. Gumagawa sila ng images na given by the marine spirits, mga spirit sa ocean. Listen, I bowed my head immediately. I died. My right foot was on top of my left foot. There was a flow of blood for 3 hours from all my wounds, especially from my 4 wounds. Yun, listen, makinig. I bowed my head. Niyukyuk niya ang kanyang ulo after ng kanyang pagkamatay. Ang kanyang right foot ay nasa ibabaw ng kanyang left foot. At may mga flow ng blood, may agos ng dugo sa 3 hours. Sa 3 hours na nakapako siya sa krus ay tuloy-tuloy ang pagdaloy ng dugo sa kanyang 4 na sugat. So merong 4 wounds, 2 paa at 2 kamay. Listen again. I poured my spirit so as to possess my people for the preparation of my second coming. So also the wicked man poured his own spirit in order to destroy my plans. Ayun, makinig uli na ibinuhos ko ang aking espiritu para i-possess ang aking mga tao para sa preparation para sa second coming. At ang wicked man ay ibinuhos din ang kanyang spirit upang ma-destroy ang kanyang plano. So ito po yung plano na iligtas ang mundo, na kaya ibinuhos niya kanyang spirit, ang Holy Spirit, upang iligtas ang mundo, at ibinuhos din ng wicked man ang kanyang spirit upang i-destroy ang mga plano ng ating Panginoon. My children, you must be careful and know the following. Number 1, any prophecy that judges is not from my Father. I know nothing about it. The time for judgment has not come. Ito yung mga
Yun nga, ang propesya na nagja-judge ay hindi galing sa aking Ama. Wala akong alam dito. Ang oras ng paghuhukom ay hindi pa dumarating. So, ayun po, di ba, yung iba, binibigyan nila ng time na sa ganitong sa ganitong date ay dadating na, second coming na, end times na. Ayun daw ay hindi galing sa ating Panginoon. Saka yung pagja-judge. Ang mga prophecy na nagja-judge na sa mga tao. Number 2, any message that is contrary to my holy words in the Bible is not from me. So ito po yung tungkol sa mga visionaries. At ito na sinasabi ating Panginoon, ang mga message na contrary, na kontra sa mga banal na salita sa Biblia ay hindi galing sa ating Panginoon. So, ayun pa rin po, ang magiging saligan po natin ang Holy Bible, na ang mga salita ng ating Panginoon. Number 3, any visionary who lives on the fruit of the evil spirit, especially disobedience, is not my messenger. So, ayun po, ang mga visionary na nabubuhay sa fruit, sa bunga ng evil spirit, especially ang disobedience, ay hindi aking messenger. Yun, yung mga hindi sumusunod sa ating Panginoon ay yun ang fruit ng evil spirit at hindi iyon messenger ng ating Panginoon. Number 4, any message that separates the united hearts of mother and son does not come from me. Yung kung ano man daw po ang message na nagse-separate ang united hearts ng Blessed Mother at ng ating Panginoon ay hindi galing sa Kanya. So, di ba po meron ang sasambahin lang ang Panginoon at hindi ang mahal na hindi bibigyan ng importansya ang mahal na ina yung regarding dito sa United Hearts na nagse-separate. Kung sinong nagse-separate nun ay hindi galing sa ating Panginoon. So dito po lagi sa mga messages ay pinahahalagahan ng ating Panginoon ang kanyang mahal na ina. I warn you then, be careful. You will know that there are 3 visionaries and mystics left in this parish. Pray, you will know them. So, meron daw pong 3 visionaries dito sa parish ni Barnabas. Ayun po, di ba may mga nakikita tayo sa YouTube na mga visionaries galing Nigeria. Tomorrow, I will give you my last message on warning and admonition. For this novena, I will still give more anytime I wish. So prepare yourselves always. I will reveal and give you much tomorrow. Ayun. Bukas daw, sabi niya kay Barnabas, ay ibibigay ang last message sa mga warning at mga admonition dito sa novena at I will still give more anytime kung kailan niya maibigan
na magbibigay pa siya ng mga messages. So, prepare yourselves. I-prepare ang sarili. Palagi. I will reveal and give you much tomorrow. So, marami pa daw siyang i-reveal at ibibigay sa kinabukasan. Love, mockery for my sake. Love, mockery for my sake. Be happy when you are suffering for my sake. Love the unrepentant sinners and pray for them. Respect my presence in the Holy Eucharist. Adore my precious blood during the consecration at the Holy Mass. Ask of anything, I will do it for you. Imitate all my life and live your life only to save souls. Continue praying in reparation always. Ito po, love mockery for my sake. Maging masaya sa iyong mga pagdurusa. Mahalin ang mga unrepentant sinners and pray for them. So ito po, yun nga, para sa unrepentant sinners, ang pananalangin para sa kanila ay ang pagdadasal ng chaplet ng precious blood. Respect my presence in the Holy Eucharist. So ito po, di ba sa Holy Mass, during nung elevation, yung tinataas ang Holy Eucharist. So nandun po yung kakausapin natin, i-adore my Jesus, I adore you, we love you. Ayun. Tapos pag binaba na ang pagbabaw, pag binaba na ng pari ang pagbabaw. Adore my precious blood. O, ganun din po sa precious blood. Oh my God, oh most precious blood, we adore you, we praise you. Ganon. Heal us, seal us, ganon. At after then, ang pagbabaw din, pag ibinaba na ng pari. Yon, adore my precious blood during the consecration at the Holy Mass. So, ito po ay binibili ng ating Panginoon ang pag-a-adore sa Holy Eucharist at sa precious blood during a consecration sa Holy Mass. Ask of anything, I will do it for you. So, ayun po, sinabi na rin na kung ano man ang hihilingin ay ibibigay ng ating Panginoon. Imitate all my life. Sundan ang aking buhay at live your life, mabuhay only to save souls. Continue praying in reparation always. Ito po, sa ating buhay ay magkaroon ng makapag-save ng soul. So, habang dito po, habang buhay tayo, iisa ang motive natin, ang makapag-save ng souls, ang repentant sinners at ang mga holy souls sa purgatory. So, ito po, ito ang magiging essence ng ating buhay dito sa lupa. At patuloy ng panalangin at ang reparation always, dahil yun nga po, di ba, yung mga blasphemies, yung mga hindi pananalig sa ating Panginoon, so kailangan din tayong gumawa ng reparation. Yun nga, yun din po sa dadasal din ng chaplet ay reparation na rin po yun para sa precious blood. Tsaka yun po, yung mga misa, yung pag-attend natin ng mga misa. My children,
love mockery for my sake. Through this, you shall win many souls for me. I love you and call you for this great work, full of suffering. Wipe away the tears from my eyes. Oh, my loving children, I bless you. Peace be with you. Ito po mga anak, love mockery para sa aking sake. Sa pamamagitan nito ay makakapanalo ka ng mga souls para sa ating Panginoon, para sa akin. Mahal kita at tinawag kita para sa ganitong malaking trabaho. Full of suffering na mga pagsasakripisyo. Wipe away, pahirin ang luha sa aking mga mata. O mga mahal kong anak, I bless you, peace be with you. So ito po, ito na ito ang maging essence ng ating buhay, ang makapag-save ng souls at pahirin ang luha sa mata ng ating Panginoon. Dahil dito nga, kailangan nating i-love, mahalin ang suffering. At ayun nga po, di ba, yung abstinence, fasting and abstinence. Ayun po, di ba, yung mga bilin po, di ba, yung sa Immaculate Heart, ang pag-abstinence tuwing Wednesday and Saturday at ang no meat on Friday at pwede na rin pong mag-fasting every Friday. Ayun po. At ang Thursday naman po, ang araw ng Thursday, kung nakakapag-abstinence po kayo para naman sa ating mga priest and seminarians. Ayun po. Nandun po sa kay Sister Faustina sa Divine Mercy. I bless you, peace be with you. As soon as he disappeared, the sacred host appeared. Then I came back to myself. So nung umalis ating Panginoon ay nakita naman ni Barnabas ang sacred host, ang Holy Eucharist. February 3, 1997. Let my people return to me. As we were praying in spirit, I found myself on a mountain. There I saw our Lord nailed to the cross. Blood was flowing out from all his wounds. After some time, the whole place were covered with clouds. So nakita ni Barnabas ang kanyang sarili sa isang mountain. At nandoon ang ating Panginoon na nakapako sa krus at ang mga dugo ay umaagos mula sa kanyang mga sugat. Tapos na-cover ng clouds yun at ito, our Lord wore a red robe and the crown of thorns on his head. Yan, nagpakita ang ating Panginoon na nakapula at may a crown of thorns. He said, "My son, let my youth return to me. O my youth, return to me. Return to me, return to me. Oh, return. Leave all your sinful ways. Return to your God. Stop
fornication, stop fornication, stop, stop, stop. Stop abortion. I say, stop abortion. Let all my people leave adultery. So, ito po, ito ang sabi, anak ko, let my youth, ang mga kabataan, ay bumalik sa akin. O mga kabataan, bumalik sa akin, bumalik sa akin, at iwanan ang mga sinful ways. At bumalik sa God, return to God. Stop fornication. Nun, itigil ang fornication, itigil. Tigil ang abortion. Sinasabi ko, itigil ang abortion. Let all my people leave adultery. So, ayun po. Dahil laganap ang adultery sa mundo natin ngayon. May mga nagsasama ng hindi kasal, sa simbahan, at yung mga abortion po na normal na sa mga bansa ang abortion. At ayun po, at pinapa-stop ng ating Panginoon ang abortion at iwanan ang adultery. My people make promises to me and break them. They promise that they will change their lives, but they continue to eat, murder, steal, and commit adultery. Crime increases and there is one murder after another. I say stop sin. Yon, ang mga tao daw ay nagpa-promise sa ating Panginoon. At binibreak ang promise. Nangangako sila na magbabago. Pero patuloy sa pagsisinungaling, sa pagpatay, sa pagnanakaw, sa pag-commit ng adultery, at ang crime, ang mga krimen ay tumataas, at nagkakaroon ng one murder after another, ng patayan at ng isa pang patayan. Sinasabi ko sa inyo, stop sin. Ngayon, itigil ang kasalanan. My son, the prayer of the innocent children disturbs heaven. Their cry pains me much. They say, let the time come soon for justice to strike. Let the hour come that the Father will reward the world. They continue praying all the time, let the end come. Let the end come. Soonest, Father, bring the world to an end so that you will reward the world. So ito ang mga anak, ang prayer, panalangin ng mga innocent children ay disturbs heaven. Ang kanilang iyak ay sumasakit sa akin. They say, let the time come, na dumating na ang oras. Let the time come soon, na dumating na ng agad ang
justisya to strike, justice to strike. Dumating na ang oras na ang Father ay ire-reward ang world. So ayun nga po, 'di ba, kung ire-reward ng Father ang world ay ang ire-reward siyempre yung mga gumawa ng mabuti at ang mga gumawa ng masama ay i-judge. At nagpatuloy sila ng panalangin at let the end come soonest. Bring the world to an end so that you will reward the world. So ito, nananalangin yung mga bata na na-abort, na dumating na ang end upang ma-judge na ang mundo. So ayun. Then I saw a large number of children who were praying and were surrounded by a few angels. So nakita niya ang maraming bilang ng mga bata na nagdadasal at surrounded, napapalibutan ng mga anghel. My son, the blood of those who are murdered in this world curses your land, the whole nations of this world. That is why there is evil upon evil. Sin increases, and there is no remedy. For these evils, the Father will send a great chastisement to the world to purify and bring it to a new state of life. Then the new Garden of Eden will appear. Yun, mga anak, ang dugo ng mga pinatay ay kinukurs, isinusumpa ang inyong lupain, ang buong mundo. That is why there is evil upon evil. Kaya merong evil and another evil. Evil again upon evil. Sin increases and there is no remedy. So, ang kasalanan ay tumataas, dumarami, at walang remedy. For these evils, the Father will send a great chastisement to the world. Dahil sa mga kasalanang ito, at for these evils, ang Ama ay magsisend ng great chastisement. Magkakaroon ng great chastisement dahil sa mga evil na ito. At upang to purify at baguhin sa new state of life. At ang new Garden of Eden will appear. So, mayroong dadating na Garden ng Eden. May lilitaw na Garden of Eden. He continued. So, ito po, yung mga patayan, yung mga blood, yun ang nagka-curse sa ating land. At sa mga kasalanan na ginagawa araw-araw, bawat minuto, ay yun po ang sinasabi ng ating Panginoon na it increases daily, every minute of the day, every second. So ito po dahil dito sa pag-increase ng mga kasalanan ay magpapadala ang Diyos Ama ng great chastisement upang baguhin ito at magkaroon ng bagong state of life. At
lilitaw ang bagong Garden of Eden. He continued, "Let all my people return to me. If humanity will change their lives through my precious blood, I will save them. My son, pray this chaplet for the innocent souls of the unborn children. Pray this chaplet of my precious blood for them. I promise to save and welcome them in heaven through my precious blood. I promise to baptize them and save them." Ito po, nagpatuloy siya, ating Panginoon. Let all my people return to me. Hayaan mo ang mga tao ay bumalik sa akin. Kung ang humanity ay babaguhin ang kanilang buhay through sa pamamagitan ng precious blood, ay isisave ko sila. My son, anak ko, pray this chaplet. I-pray, dasalin ang chaplet na ito para sa mga innocent souls, sa mga inosente na kaluluwa ng mga unborn baby children. Pray this chaplet ng precious blood para sa kanila. At ako ay nangangako na isisave sila at i-welcome sila sa heaven. Sa pamamagitan ng aking precious blood, ipinapangako ko na ibabaptize sila at isisave sila. So, ayun po. Nasa pamamagitan ng precious blood ng ating Panginoon. At ito nga po yung pagdadasal ng chaplet ng precious blood ay isisave niya ang mga tao na magbabalik sa Kanya. At ito rin sa pagdadasal din ng chaplet ng precious blood ay para sa mga unborn children, sa mga aborted babies, dahil hindi makakapasok sa langit kung hindi baptize sa church ng ating Panginoon. So, kailangan po baptize. So, dito sa pananalangin ng chaplet ng precious blood, ay babautismohan ng ating Panginoon ang mga unbaptized children at nagpapromise siya na sa pamamagitan ng kanyang precious blood ay ibabaptize sila at ililigtas sila. So, ayun po ang part 6 ng most precious blood of Jesus Christ, the price of your salvation. So, marami pa pong padating na mga messages ang ating Panginoon. Tingnan natin ano ang kanyang messages, kung ano ang kanyang mga orders, ang kanyang mga commands. So, patuloy lang po tayong mag-abang dito sa mga messages ng ating Panginoon at ang mga mapapakinabang natin at ng mga sinners, unrepentant sinners at ng buong mundo. Ayun lamang po. Maraming salamat. God bless.